Magpapakain po tayo ng husky. Papakainin ko po si Tokyo. Sa taas ko po pinapakain kasi nag-aaway po sila ng aking mga shih tzu. Ganito ko pinapakain si Tokyo. Nilalagyan ko ng feed sa kanyang plato. Tapos lagi siyang mayroong inumin sa kalapit. Yan. Nalagyan ko lang ng pagkain dyan si Tokyo. Nasanay si Tokyo na kumain ng ng kalapit kami. Kasi yung aso, kapag nasanay na kumakain na kalapit yung amo o kalapit yung nagpapakain, hindi siya magti-trigger para mangagat. Meron kasing mga aso na kapag nilapitan habang kumakain, ay nag-iingil o nag-aangil siya. Akala kasi niya, pag ganon, aagawan siya ng kanyang kinakain. Kaya, na may tendency na mangagat yung ating mga aso kapag pinapakain natin tapos lalapit tayo kapag hindi sila sanay. Si Tokyo kasi, simula nung siya ay maliit pa, kapag pinapakain ko siya ay kalapit ako. Kaya sanay na siya ng nasa kalapit niya kami kapag siya ay kumakain. Hindi siya nagagalit. Yung isa ko kasing aso, yung isa kong aso na kumagat sa akin, si Oreo, medyo hindi yun sanay na nilalapitan kapag kumakain. Kasi sa dami ng aking mga alaga, kapag nagbibigay ako ng pagkain, minsan nilalagyan ko lang siya sa plato, tapos iniiwanan ko na. Yun, nasanay siya ng ganon na kapag pinapakain ay wala siyang kalapit. Kaya kapag nilapitan siya at meron siyang kinakain, siya ay nag-iingil. Akala kasi niya aagawin yung pagkain. Kaya nasanay siya ng ganon. Kaya ngayong malaki na siya, kapag may lumalapit sa kanya kapag kumakain, inaangilan niya. Kaya aware kami kapag nagpapakain kami dun sa aso namin na Aspin. Ito kasi si Oreo, sanay, ito si husky namin, si Tokyo, ay sanay na kapag nagkumakain siya ay nandito lang kami sa kanyang kalapit. Dapat pag may alaga tayo, lalo na yung mga malalaking breed, sanayin natin na kapag kumakain sila ay nasa kalapit tayo para hindi siya magagalit. Kasi pag nasana yung aso na may kalapit siya habang kumakain, sanay na siya ng ganon, hindi na siya magagalit. Kasi kapag ang nakasanayan niya ay yung mag-isa lang siya, ang akala niya pag may lalapit sa kanya ay mangangagaw ng kanyang pagkain. Dati kasi pinagsasalo-salo ko sila nung mga Shih Tzu, kaya lang nagkakaroon ng, kapag ubos na yung isa, nangangagaw dun sa isa, at iniiwasan ko na sila mag-away-away kasi malaking breed si Tokyo. Kawawa naman kung makakagat niya yung mga maliliit. Kaya inihiwalay ko na si Tokyo diyan sa itaas. So yun, para makaiwas tayo sa kagat ng aso, isa yun sa malaking tulong para makaiwas tayo sa kagat ng aso, na sanayin natin yung aso natin na kalapit tayo kapag sila ay kumakain, para hindi sila nagagalit kapag sila ay kumakain. Isa rin kasi yun sa mga nagiging dahilan para tayo ay makagat ng ating alaga. Kahit alaga natin yan, hayop pa rin yan. Isa yun sa nagiging dahilan para tayo ay makagat kapag sila ay kumakain. At tapos lalapitan natin, akala nila ay sila ay ating aagawan. Lalo pag gustong-gusto nila yung kanilang pagkain, tapos konti lang ibinigay mo sa kanila, akala nila ay sila ay ating aagawan.